Sa lumang distrito ng Sampiro sa Maynila, may isang kalyeng matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Hindi dahil may nangyayaring karumaldumal, kundi dahil may mga alingaw-ngaw na hindi maipaliwanag. Sa dulo ng Purok San Miguel, nakatayo pa rin ang isang malaking puno ng balete na tila ba ayaw magpatinag sa paglipas ng panahon. Sabi ng mga matatanda, bago pa man daw maitayo ang mga bahay sa paligid, nandoon na ito. Maraming beses na ring sinubukang putulin. Pero palaging may masamang nangyayari sa mga nagtangka. Isang nawala ng braso, isa na may nalunod sa estero kinabukasan. Kaya mula noon, walang nangahas na lapitan ito, maliban sa mga lasing na nauuwi sa gabi at sa mga batang hindi marunong matakot. Ayon kay Aling Sion, ang pinakamatandang naninirahan sa lugar, may lalaking dumaraan tuwing madaling araw. Matangkad, maputi, matikas. Laging nakasuot ng puting barong at amoy ng ilang-ilang ang dala ng hangin tuwing siya'y dumarating. Nakita raw ito minsan ng kabataan niya, pero hindi siya sigurado kung totoo o guni-guni lang. Ang sabi niya, kapag naramdaman mo ang bango na parang bulaklak sa gabi, lumayong ka. Hindi bulaklak yun, anak. Yun ang hininga ng engkanto. Maraming kababaihan ang nakapagsabi na parang may humihit sa kanilang tenga kapag dadaan sa tabi ng balete. May mga nagsasabing bigla silang natitigilan. Parang may tinig na tumatawag ng kanilang pangalan. Sa umpisa, nakakatawalan ito para sa mga bata. Pero habang lumalaki, natutunan nilang iwasan ang punong yun. Lalo na kapag kabilugan ng buwan dahil mas madalas raw na nakikita ang lalaki. Tinatawag nila siyang Silvano, isang pangalan na tila ba gumuguhit sa hangin sa tuwing binabanggit. Isang gabi ng Agosto, sa gitna ng katahimikan ng ulan, may batang nakakita umano sa kanya. Si Cardo, 12 taong gulang, ay naglalakad pa uwi nang madaanan ang balete. Bigla raw siyang natigilan nang may makita siyang anyo ng isang lalaking nakatingin sa kanya. Mabagal ang galaw nito, parang dumudulas lang sa lupa. Hindi siya makapagsalita, ngunit nang kumislap ang kidlat, nakita niyang ngumingiti ang lalaki. Sabay sabing, "Sabihin mo sa kanila, hindi ako umaalis." Nang ikwento ito ni Cardo sa mga kapitbahay, walang naniwala. Pero mula noon, hindi na siya nagdaan mag-isa sa lugar na iyon. Sa mga sumunod na taon, unti-unti nang naglaho sa mga usapan ang tungkol kay Silvano. Ang mga bagong lipat sa Purok San Miguel ay hindi na naniniwala sa mga alamat. Para sa kanila, gawa-gawa lang iyon ng matatanda para takutin ang mga bata. Ngunit may mga gabi pa ring kakaiba. May mga dalagang biglang nawawala ng ilang oras at pagbalik ay parang lumulutam, maputla at tila laging may iniisip. Kapag tinatanong, hindi sila sumasagot. Isa sa mga ito ay si Ria, ang tindera sa karinderya ni Aling Bebang na kilala sa pagiging masipag at tahimik. Isang gabi, pauwi si Ria matapos isara ang karinderya. Umuulan ng mahina at tumatakbo ang tubig sa mga kanal. Dumaan siya sa ilalim ng balete dahil iyon ang pinakamabilis na daan pauwi. Habang naglalakad, may naamoy siyang kakaibang bango. Hindi amoy ng ulan, hindi rin amoy ng lupa. Amoy ng ilang-ilang at luya. Parang pabango ng lalaking hindi mo makakalimutan. Napahinto siya, napatingin sa paligid. Tahimik. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap-kislap. At mula sa ilim, may boses na marahang nagsabi, "Malamig, hindi ba?" Napalingon siya at sa hindi kalayuan may lalaking nakatayo. Matangkad, maamo ang mukha at may mga matang tila nangungusap. Hindi alam ni Ria kung bakit hindi siya natakot. Ang halip, nakaramdam siya ng kakaibang kalma. Parang kilala niya ito kahit ngayon lang niya nakikita. "Sino ka?" tanong niya. Ang lalaki ay ngumiti lang. "Isang nilalang na matagal ka nang nakamasid, Ria." Nabigla siya. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Ngunit bago pa siya maasagot, humakbang ang lalaki palapit at kasabay ng pag-ihip ng hangin ay bigla siyang naglaho.
Ang natira lang ay ang amoy ng ilang-ilang at isang malamig na dampi sa kanyang pisngi. Pag-uwi ni Ria, hindi niya maalis sa isip ang nangyari. Akala niyang panaginip lang, pero pagharap sa salamin, nakita niyang may bahagyang marka sa kanyang leeg, parang labi ng isang halik. Sinubukan niyang ipagkibit balikat ito, pero hindi siya makatulog buong gabi. Sa labas, patuloy ang ulan, at sa pagitan ng kulog, naririnig niya ang mahinang pagtawag ng isang tinig, parang pangalan niya, Ria. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Aling Sion na agad napakunot ang noo. Anak, huwag kang lalapit sa balete, lalo na kung naamoy mo yung alimuyak ng ilang-ilang. Iyon ang amoy ni Silvano. Hindi alam ni Ria kung bakit nanginginig ang matanda habang sinasabi iyon. Sino si Silvano? Tanong niya. Ang engkantong matagal nang naninirahan sa punong iyon. Minsan siyang nagmahal ng tao, pero sa halip na magmahal, nilamon siya ng pagnanasa. Kaya pinarusahan siya. Manatili sa hangin hanggang may isa pang mahulog sa kanya. Napatahimik si Ria. Hindi niya masabi kung bakit, pero may kung anong parte sa kanya ang nakaramdam ng awa. At nang gabing iyon, bago siya matulog, muling naramdaman niya ang amoy ng ilang-ilang sa kanyang silid. Kasabay nito ang mahinang haplos sa kanyang buhok. Sa labas humihip ang hangin at tila may boses na bulong ng bulong sa kanya. Hindi mo ako kailangang katakutan, Ria. Matagal na kitang hinihintay. At sa unang pagkakataon, hindi na siya tumakbo. Bagkus ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang yakapin ng malamig na hangin ang kanyang katawan. Hindi niya alam na iyon ang simula ng isang kwentong mag-uugat. Sa pagitan ng pag-ibig at panganib, sa pagitan ng tao at ng isang malanding engkanto. Mula ng gabing iyon, tila nagbago ang mundo ni Ria. Sa bawat pagsikat ng araw, ramdam niya ang kakaibang pagod na parang galing sa magdamag na trabaho. Kahit maaga naman siyang natulog, kapag nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin, napapansin niyang mas kumikintab ang kanyang balat. Mas maayos ang ayos ng buhok kahit hindi siya naglalagay ng anumang pampaganda. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kakaibang ganda ay ang mga panaginip na paulit-ulit niyang nararanasan gabi-gabi. Sa mga panaginip na iyon, lagi niyang nakikita si Silvano, ang lalaking matangkad, maputi, at may mga matang parang nag-aanyaya ng paglimot. Lagi itong nakasuot ng puting barong at sa tuwing lalapit, bumabalot ang hangin ng halimuyak ng ilang-ilang. Sa una, marahan lamang itong lumalapit. Tila ba nagmamasid? Hanggang sa lumipas ang mga gabi, nagiging mas malinaw, mas totoo, mas mainit ang bawat paglapit. Nahahaplos nito ang kanyang pisngi at marahang hinahawi ang kanyang buhok. Sa mga panaginip na iyon, hindi na siya nagtataka kung sino ito. Parang natagal na niyang kilala ang nilalang na iyon. At sa tuwing magigising siya, palaging may bakas ng mga labi sa kanyang leeg. Tila paalala ng isang yakap na hindi dapat totoo. Isang araw sa karinderya, napansin ni Aling Bebang na parang malayo ang isip ni Ria. Anak, may problema ka ba? Wala kang ganang kumain? May sakit ka ba? Tanong nito habang naglalagay ng ulam sa mangkok. Napailing lang si Ria. Pilit nang umiti. Wala po, Nay. Siguro po pagod lang. Pero alam niyang hindi iyon ang totoo. May kung anong bumabagabag sa kanya, ang mga haplos sa kanyang panaginip, ang boses na bumubulong ng kanyang pangalan, at ang amoy ng bulaklak na hindi nawawala sa kanyang damit kahit ilang ulit nang nilabhan. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Napahinto siya sa harap ng balete. Ang buwan ay bilog na bilog at ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag nito. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang pamilyar na tinig. Ria, napatingala siya. Sa gitna ng mga sanga, may anyo ng lalaking nakatayo, nakatingin sa kanya. Sa halip na takot, ramdam niya ang pagkasabik. Silvano, bulong niya. At bago pa niya mamalayan, unti-unti itong bumaba, tila lumulutang pababa sa hangin. Paglapit nito, ramdam niya ang lamig na parang halik ng hangin,
Ngunit sa ilalim nito ay may apoy na hindi maipaliwanag. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ni Ria. Bumiti si Silvano at sumagot, dahil matagal na kitang hinahanap. Sa dami ng mga dumaang gabi, ikaw lang ang nakakita sa akin nang hindi natakot. Hindi alam ni Ria kung saan ang galing ang tapang, pero hindi siya umurong. Ano ta ba talaga? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo at marahang sumagot, ako si Silvano, anak ng hangin, isa sa mga nilalang na dating binabantayan ang kalikasan. Ngunit ako'y tinanggalan ng karapatan dahil sa aking kasalanan. Minahal ko ang isang mortal. Dahil doon, isinumpa akong manirahan sa pagitan ng gabi at umaga, hanggang sa may isa pang kaluluwang tatanggap sa akin ng buong puso. Habang nagsasalita siya, may luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit may halong ngiti sa labi. Bakit ako? Tanong ni Ria. Lumapit si Silvano at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Dahil ikaw lang ang nakarinig ng hangin at naniwala. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paligid. Wala siyang naririnig kundi ang tibok ng kanyang dibdib at ang malamig na hinga ni Silvano. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Hinayaan niyang lumapit ito at marahang idikit ang kanyang noo sa noo niya. Ria, bulong ni Silvano, kung papayagan mong ibigin kita, bibigyan kita ng mundong walang hanggan. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat at sa kislap ng liwanag nawala si Silvano. Naiwan si Ria, basang-basa, nanginginig ngunit hindi dahil sa lamig. Umuwi siyang tahimik at sa kanyang pagpasok sa silid, naamoy niyang muli ang pamilyar na halimuyak. Pagharap niya sa salamin, nakita niyang may bakas na naman ng halik sa kanyang leeg, mas malinaw, mas pula. Kinabukasan, kinausap siya ni Aling Sion na tila may kutob. Ria, sabi nito habang nag-aayos ng mga dahon ng halamang gamot, may nararamdaman akong kakaiba. May hangin sa paligid mo na hindi galing dito. Napayuko si Ria. Siya ba si Silvano? Tanong ng matanda. Napataas ang ulo ni Ria, nagulat. Paano niyo nalaman? Ngumiti si Aling Sion, ngunit malungkot. Dahil matagal ko na siyang kilala. Noong kabataan ko, tinawag din niya ako sa ilalim ng punong iyon. Pero natutunan kong tumakbo bago pa ako mahulog. Nanlamig si Ria sa narinig. Kung totoo lahat yan, bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong niya, halos pabulong. Sumagot si Aling Sion. Hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Ang halimuyak ng kanyang hininga ay parang awit. Kapag narinig mo, wala ka ng ibang maririnig. Kapag nahawakan ka, hindi mo na mararamdaman ang iba. Pero tandaan mo, anak, bawat halik niya ay humihigop ng iyong lakas. Pag-uwi ni Ria ng gabing iyon, pinilit niyang magdasal. Pero sa gitna ng kanyang panalangin, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Sa salamin, nakita niya ang anyo ni Silvano. Nakatayo sa likod niya, nakangiti at marahang nagsabi, hindi mo ako kayang takasan, Ria, dahil simula ngayong gabi, ako na ang iyong hangin. Sa labas, tumigil ang ulan. Tanging mga dahon ng balete ang gumagalaw. At mula sa dilim, tila may awit na marahang umaalinaw-naw. Isang himig ng pag-ibig na halong panganib. Si Ria ay nakatingin sa kanyang refleksyon at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung sino pa siya. Isang babae o isang kaluluwang unti-unting dinadala ng isang malanding engkanto. Lumipas ang mga araw at si Ria ay tila nagiging ibang tao na. Sa umaga, tahimik siyang nagtatrabaho sa karinderya, ngunit madalas siyang mapapatingin sa kawalan, parang may iniisip na malalim. Kapag tinatawag siya ni Aling Bebang, matagal bago siya sumagot at madalas ay may ngiting hindi maipaliwanag. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mapansin ang kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Parang mas nagiging maganda siya sa bawat araw at kahit pagod, hindi siya mukhang nanghihina. Ngunit ang hindi nila alam,
Sa tuwing sumasapit ang gabi, si Rhea ay nagiging bihag ng mga panaginip na hindi niya kayang takasan. Tuwing hating gabi, sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, agad siyang nadadala sa isang lugar na hindi niya alam kung totoo o imahinasyon lamang. Isang hardin na puno ng bulaklak ng ilang-ilang at mga dahon ng balete ang bumabalot sa kanya. Sa gitna nito, laging naroroon si Silvano, nakangiti, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay tila nangaakit at ang kanyang tinig ay musika sa pandinig ni Rhea. "Hindi mo ako naaalala noon, Rhea," bulong ni Silvano, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. "Matagal na kitang hinahanap." Hindi makasagot si Rhea. Ang bawat haplos nito ay tila naglalabas ng apoy sa kanyang katawan. Isang init na hindi nakakasunog, ngunit nagpapahina sa kanyang loob. Kapag magigising siya sa umaga, pakiramdam niya ay may kulang. Parang may parte ng kanyang kaluluwa na naiwan sa lugar na iyon. Minsan, gigising siyang may mga marka sa braso. Minsan naman ay may amoy ng bulaklak sa kanyang mga kamay. Ang mga panaginip na iyon ay mas nagiging malinaw, mas matindi at mas totoo sa bawat gabi na dumaraan. Isang umaga habang naghahain ng almusal, napansin ni Aling Sion ang pamumutla ni Rhea. "Anak, hindi maganda ang kulay mo. Hindi ka ba natutulog ng maayos?" tanong niya. Napayuko lang si Rhea at mahina ang tinig na sumagot. "Ayos lang po ako, Nay. Maraming iniisip lang." Ngunit alam ng matanda na hindi iyon totoo. May kakaibang anino sa likod ng kanyang mga mata. Parang pagod na pagod pero may halong kasiyahan. "Rhea," wika ni Aling Sion, "may mga nilalang na gumagamit ng panaginip para maging daan sa ating mundo. Kapag pinapasok mo sila, mahirap nang lumabas. Tandaan mo, ang mga halik nila ay hindi lang sa laman, kundi pati sa kaluluwa." Ngunit hindi na nakasagot si Rhea. Nakatingin siya sa labas kung saan humihip ang malamig na hangin at sa bawat pag-ihip nito ay nararamdaman niya ang pangalan ni Silvano na bumubulong sa kanyang tenga. Habang tumatagal, nagiging mahirap para kay Rhea ang maghiwalay ng panaginip at realidad. Minsan, sa kalagitnaan ng trabaho, naririnig niya ang tinig ni Silvano kahit gising siya. "Mismo ba ako?" Minsan ay marahang bulong nito. Mapapalingon siya, ngunit wala naman siyang makikita. Ngunit kasabay nito, may dumarating na simoy ng hangin na parang may yakap. Minsan, sa gabi, makikita niya ang sarili niyang bumabangon at lumalakad palabas ng bahay nang hindi niya alam kung bakit. Gigising na lang siyang nakatayo sa harap ng balete, basang-basa ang paa sa hamog at may ngiti sa labi. Nagsimula ng kabahan si Aling Sion nang mapansin ang mga pagbabago. Pinuntahan niya si Rhea isang gabi at nadatnan itong nakaupo sa labas ng bahay, nakatingala sa langit at tila nakangiti sa isang nilalang na hindi nakikita. "Rhea!" tawag ni Aling Sion. Napalingon si Rhea at sa mga mata nito parang may ibang liwanag. "Maganda ang buwan, Nay," sabi ni Rhea. Mahina ang boses. Sabi niya malapit na daw kaming magsama ng tuluyan. Napaatras si Aling Sion. "Anak, hindi yan tao. Nililin lang kanya. Gusto kanyang ariin," sigaw ng matanda. Ngunit ngumiti lang si Rhea at ang ngiti niya ay hindi na ang ngiti ng isang mortal. Kinabukasan, sa karinderya, napansin ng mga parokyano na si Rhea ay tila mas magaan kumilos. Mas kumikislap ang mata. Ang mga lalaking dumaraan ay napapatingin sa kanya, tila naaakit. Ang mga babae naman ay nagbubulungan, nagsasabing parang may kakaibang aura si Rhea. Ngunit sa kabila ng kagandahang iyon, may isang bagay na hindi nila napapansin. Ang mga asong gala sa paligid ay palaging tahol ng tahol kapag dumarating si Rhea. At sa tuwing siya ay lalapit sa balete sa dapit hapon, ang mga dahon nito ay gumagalaw kahit walang hangin. Gumating ang isang gabi na hindi na siya natulog sa kanyang silid. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa balete, dala ang isang kandila. Sa kanyang isip, naririnig niya ang tinig ni Silvano.
Ria, huwag ka nang matakot. Ako ang iyong gabay, ako ang iyong pag-ibig. Nang marating niya ang puno, huminto siya at inilapag ang kandila sa lupa. Silvano, bulong niya. Nariyan ka ba? Mula sa dilim, may lumitaw na liwanag at sa loob ng ilang segundo, naroon na ang lalaking matagal na niyang pinapanaginipan. Lumapit ito at bago pa siya makagalaw, hinawakan nito ang kanyang mukha at marahang hinalikan ang kanyang noo. Ngayon, hindi mo na kailangang managinip, sabi ni Silvano, dahil ako na ang iyong katotohanan. Nang madising si Ria kinaumagahan, hindi niya maalala kung paano siya nakauwi. Ngunit sa kanyang balat, may mga bakas ng dahon at ang halimuyak ng ilang-ilang ay mas matindi kaysa dati. Habang nakatitig sa salamin, napansin niyang mas maputi ang kanyang banat at mas kumikintab ang kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, may pakiramdam siyang may nawala sa kanya. Isang parte ng kanyang pagkatao na hindi na muling babalik. Sa labas, humihip ang hangin at mula sa malayo narinig niya ang tinig ni Silvano, malamig ngunit malambing. Ria, simula ngayon, tayo na. At sa bawat pag-ihip ng hangin, kasabay ng halimuyak ng ilang-ilang, alam ni Ria na ang kanyang mga panaginip ay tuluyan ng naging totoo. Gabi ng kabilugan ng buwan, nang muling magpakita si Silvano kay Ria, tahimik ang paligid at ang mga alitaptap ay tila nakalutang sa hangin. Nabibigay liwanag sa paligid ng lumang balete. Nakasuot siya ng manipis na barong na parang gawa sa hamog at sa bawat hakbang niya ay sumasabay ang pag-ihip ng malamig na simoy. Si Ria, na tila wala ng takot, ay lumapit sa kanya nang may ngiti sa labi. Akala ko panaginip lang kita, bulong niya. Ngunit ang tinig niya ay parang may halong pagkasabik. Ngumiti si Silvano at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Matagal kitang hinintay, Ria. Ngayon, hindi na ako lilisan. Ngunit bago ang lahat, kailangan mo munang pumayag. Hindi agad naintindihan ni Ria ang kanyang ibig sabihin. Pumayag sa ano? Tanong niya. Sumagot si Silvano, sa kasunduan. Sa pag-ibig na walang hanggan, itinaas nito ang kamay at sa pagitan ng kanyang mga palad ay lumitaw ang isang bulaklak na yari sa liwanag, kumikislap at kumikintab sa gitna ng dilim. Kung tatanggapin mo ito, ibibigay ko sa iyo ang mundong hindi kailanman maglalaho. Isang mundong tayo lang ang nandirito. Tumingin si Ria sa kanya at bagaman may kaba, naramdaman niyang hindi na siya makakatanggi. Kung ito ang kapalit ng pag-ibig mo, mahina niyang sagot, pumapayag ako. Sa sandaling iyon, humangin ng malakas, umandar ang mga dahon ng balete na parang pumapalakpak. Ang lupa ay tila umalog at ang mga sanga ng puno ay gumalaw na parang buhay. Inabot ni Silvano ang kamay ni Ria at sa pagitan ng kanilang mga palad ay nagliwanag ang bulaklak ng ilang-ilang. Mula rito, may lumabas na alon ng hangin na pumalibot sa kanilang dalawa at sabay silang napapikit. Sa loob ng ilang segundo, narinig ni Ria ang mga tinig na hindi niya maipaliwanag. Malalambing ngunit malungkot, mga tinig ng mga diwata na tila nagdarasal. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi na siya nasa ilalim ng balete. Ang paligid ay nagbago. Ang karinderiya, ang mga bahay at ang kalsada ng Sampiro ay nawala. Sa halip, nakita niya ang isang malawak na hardin ng mga bulaklak at puno, kumikislap sa ilalim ng buwan. Nasaan tayo? Tanong ni Ria, hindi makapaniwala. Sa pagitan ng iyong mundo at ng akin, sagot ni Silvano. Dito, walang oras, walang hangganan, walang makakakuha sa iyo sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ria ang kakaibang kapayapaan. Ang hangin ay mabango, ang mga bulaklak ay tila sumasayaw at ang bawat hakbang niya ay parang lumulutang. Ngunit sa ilalim ng ganda, may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Isang lamig na hindi niya agad napansin. Lumapit si Silvano at marahang hinawakan ang kanyang kamay.
Ngayon, Rhea, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang pangako ng pag-ibig na walang wakas. Isang halik lamang. Sa sandaling iyon, nagdikit ang kanilang mga labi. Sa unang segundo, ramdam ni Rhea ang init ng halik na parang apoy na dumadaloy sa kanyang ugat. Ngunit kasunod noon, ang init ay napalitan ng kakaibang kirot. Isang malamig na sensasyon na parang hinihigop ang kanyang lakas. Sinubukan niyang bumitaw, ngunit ang katawan niya ay tila naging bato. Ang mga kamay ni Silvano ay mariin ang kapit at ang mga mata nito ay nag-iba. Mula sa maamo, naging madilim, puno ng pagnanasa at kapangyarihan. Silvano, mahina niyang tawag. Halos hindi na lumalabas ang boses. Ngunit ngumiti lang ito. Huwag kang matakot. Ang pag-ibig ay ganito talaga. Kinukuha ang lahat, pati kaluluwa. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Rhea, ngunit hindi niya alam kung ito ay luha ng sakit o ng pagkahulog. Nang matapos ang halik, bumagsak siya sa mga bisig ni Silvano. Mahina, halos walang malay. Marahang itinabi siya ng engkanto sa damuhan, hinaplos ang kanyang buhok at bumulong. Ngayon, hindi ka na mawawala sa akin. Sa kabilang dako ng mundo, sa bayan ng Sampiro, nagising si Aling Sion sa malakas na ihip ng hangin. Ang kanyang mga halamang nakasabit ay nagsipadlaglagan at ang mga ilaw sa kanyang bahay ay namatay ng sabay-sabay. Tumakbo siya sa labas at nakita niyang umiikot ang hangin sa paligid ng balete, parang buhawi na may ilaw sa gitna. Diyos ko, bulalas niya, sinabi ko na sa kanya. Dali-dali siyang nagdasal, hawak ang rosaryo, ngunit naramdaman niyang may malamig na presensiya sa kanyang likuran. Sa kanyang tainga, may bumulong na tinig, mahina ngunit malinaw. Huli na. Padlingon niya, wala naman siyang nakita, maliban sa baleteng tila mas lumaki at mas kumapal kaysa dati. Kinabukasan, hindi pumasok si Rhea sa karinderya. Inakala ng mga tao na baka nagkasakit lamang siya. Ngunit pagdating ng hapon, nagpunta si Aling Bebang sa bahay niya upang kamustahin. Walang sumasagot sa pintuan, ngunit bukas ito. Pagpasok niya, naamoy niya agad ang matinding halimuyak ng ilang-ilang na bumabalot sa buong silid. Sa kama ni Rhea, nakalatag ang kanyang mga damit at sa gitna ng unan ay isang bulaklak na hindi pa niya nakikita noon. Isang ilang-ilang na tila gawa sa liwanag. Inawag niya si Aling Sion at nang dumating ito, napayoko lamang at napaluha. Nangyari na, sabi niya. Tinanggap niya ang halik ng hangin. Nagdasal silang dalawa, ngunit kahit gaano katagal, walang bumalik na tugon. Sa labas ng bahay, dumampi ang malamig na hangin at sa pagitan ng mga dahon ng balete, maririnig ang mahinang tinig ni Silvano na parang awit, sabay ng boses ni Rhea na umaalingaw sa hangin. Magkahalo, magkasabay at parang iisang kaluluwa na lamang. Mula noon, sinasabi ng mga matatanda sa Sampiro na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, sa ilalim ng balete, may dalawang anino magkasayaw, magkahawak kamay at naglalaho bago sumikat ang araw. Sabi nila, iyon daw ang gabi ng kasunduan, ang gabi na minahal ng isang mortal, ang isang nilalang ng hangin, at sa isang halik, binura ang hangganan ng kanilang mga mundo. Mabilis kumalat sa buong Sampiro ang pagkakawaan ni Rhea. Sa karinderya, walang ibang pinag-uusapan kundi ang kanyang misteryosong pagkawala. May ilan na nagsabing nakita pa raw siyang naglalakad sa madaling araw, nakaputing duster at may hawak na kandila. Ang iba naman ay nanumpang, nakita nila itong may kasabay na lalaking nakabarong at walang anino. Ang mga asong gala ay tila baliw na tahol ng tahol tuwing madaling araw at ang mga bata naman ay hindi na pinapayagang maglaro malapit sa lumang balete. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, iisa lang ang malinaw. Mula nang mawala si Rhea, may kakaibang katahimikan na bumalot sa lugar, parang may nagmamasid mula sa hangin. Isang gabi habang nagkakape si Aling Bebang,
bigla niyang naamoy ang pamilyar na halimuyak ng ilang-ilang. Bumukas ang bintana ng bahay niya kahit walang hangin at mula sa labas, nakita niya ang manipis na usok na parang hugis babae. Ria, mahina niyang bulong. Ngunit ang usok ay mabilis na naglaho at sa halip, narinig niya ang mahihinang hakbang ng tila mga paa sa bubong. Kinabukasan, dinalaw niya si Aling Sion upang ikwento ang nangyari. Tahimik lang ang matanda habang pinakikinggan siya, sa kamarahang nagsalita. Hindi na siya ang Ria na kilala mo, Bebang. Ang kaluluwa niya'y hindi na sa atin. Napatakip ng bibig si Aling Bebang, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Ang pag-ibig ng engkanto ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Kapag kinuha ka nila, hindi ka nila binabalik. Habang patuloy ang paglipas ng mga araw, unti-unti ring napansin ng mga tao ang pagbabago sa paligid ng balete. Ang mga dahon nito ay tila mas luntian, mas buhay, at sa gabi may mamaliwanag na lumalabas sa mga sanga, parang mga alitaptap na may kakaibang kislap. Ngunit kasabay nito, may mga lalaking dumaraan na nagrereklamo ng kakaibang bangungot. Sabi nila, tuwing matutulog sila, may babaeng dumarating sa panaginip. Maganda, maputi, at may amoy ng bulaklak. Lalapit ito, hahaplusin sila, at saka hahalikan. Ngunit kapag magigising sila, palaging may marka sa dibdib na parang paso. May ilan pang nagkasakit nang hindi malaman kung bakit. Ang sabi ng mga matatanda, iyon daw ang sumpa ng mga humahangad sa kabandahang hindi para sa kanila. Isang hapon, habang nagwawalis si Aling Sion sa harap ng kanyang bahay, nakita niyang may lalaking estranghero na nakatayo sa tapat ng balete. Nakaputing polo at maayos ang suot, halatang galing sa Maynila. Lumapit siya at tinanong, "Hiho, anong ginagawa mo dyan?" Ngumiti ang lalaki. "May hinahanap po akong babae. Pangalan niya Ria. Nabalitaan kong dito siya nakatira." Napatigil si Aling Sion. "At sino ka naman sa kanya?" Tanong niya. "Ako po si Tomas," sagot ng lalaki. "Matagal ko na siyang nililigawan noon." Sabi nila, bigla na lang siyang nawala. Iningnan siya ni Aling Sion ng matagal, saka marahang nagsabi, "Kung talagang mahal mo siya, wag mo na siyang hanapin." Pero hindi sumunod si Tomas. Kinagabihan, bumalik siya sa ilalim ng palete, dala ang isang rosaryo at kandila. "Ria," sigaw niya, "kung naririnig mo ako, lumabas ka. Ako Oto." Sa una, walang sumagot, ngunit nang humangin, may marahang boses na sumagot mula sa dilim. "Tomas." Napalingon siya at sa gitna ng liwanag ng buwan, lumitaw ang isang babae. Maganda, maputi at may ngiting pamilyar. "Ria," bulong niya, lumapit ng dahan-dahan. Ngunit nang masilayan niyang malapitan ang mga mata nito, nanlamig siya sapagkat sa halip na kulay kayumanggi, itim na itim ang mga mata ni Ria, parang walang pupila. "Bakit ka bumalik?" tanong nito, malamig ang boses. "Para kunin ka," sagot ni Tomas, nanginginig. "Hindi mo dapat iniwan ang mundo namin." Mumiti si Ria, ngunit ang ngiti niya ay puno ng lungkot. "Hindi na ako sa inyo, Tomas. Ang puso ko ay kinuha na ng hangin." Sa likuran niya, unti-unting lumitaw si Silvano. Nakatayo, nakatingin sa lalaki. "Umalis ka na, mortal," sabi ng engkanto. Mababa ang tinig, ngunit puno ng kapangyarihan. "Hindi mo alam kung anong panganib ang dala ng paghawak sa hindi mo pag-aari." Ngunit hindi umatras si Tomas. "Mahal ko siya. Ibalik mo siya sa akin." Sigaw niya, sabay hablot sa kamay ni Ria. Sa sandaling iyon, humangin ng napakalakas at ang mga sanga ng balete ay gumalaw na parang mga braso. Lumapit si Silvano at sa isang pitik ng kanyang daliri, bumalot ang hangin sa katawan ni Tomas. "Kung tunay ang sinasabi mong pag-ibig, subukan mong makaligtas sa halik ng hangin," sabi ng engkanto. Isang malakas na ihip ng hangin ang sumabog at si Tomas ay natumba sa lupa. Hindi makahinga. Ang mga kandila ay namatay at ang paligid ay nilamon ng dilim. Pagmulat niya, wala na si Ria, wala na rin si Silvano. Ang naroon lang ay ang amoy ng ilang-ilang at ang pakiramdam ng pagkabasang pawis sa kanyang noo.
Tumakbo siya palayo. Ngunit bago tuluyang makaalis, narinig niya ang boses ni Ria, marahan at malambing. Mahal kita, Tomas, pero ako ay alipin ng pag-ibig na hindi mo kayang labanan. Kinabukasan, nakita siyang wala sa sarili, naglalakad sa gilid ng kalsada, tila baliw. Paulit-ulit niyang sinasabi, halik ng hangin, halik ng hangin. Simula noon mas lalong gumalat ang kwento. Sabi ng mga tao, kapag may amoy ilang-ilang sa hangin, may babaeng naglalakad sa ilalim ng buwan. Nakaputing saya, at sa likuran niya, may lalaking nakasuot ng barong na walang anino. Sa bawat pagdaan ng gabi, mas lumalalim ang hiwaga ng Purok San Miguel. Ang mga matatanda ay naniniwala na si Ria ay tuluyan ng naging asawa ng engkanto, at ang bawat halik ng hangin ay paalala ng pag-ibig na walang hanggan. Ngunit may kapalit na kaluluwa. Mula nang mangyari kay Tomas ang kakaibang insidente sa ilalim ng balete, mas lalong lumakas ang takot ng mga taga-Sampiro. Sa bawat dapit hapon, nagmamadaling nagsasara ng bahay ang mga tao, at halos walang naglalakad sa kalsada kapag sumapit na ang gabi. Sa mga lumang bahay, maririnig ang mga bulungan ng matatanda na muling naalala ang lumang alamat tungkol kay Silvano, ang engkantong tinanggalan ng ranggo dahil sa kanyang kasalanan. Sabi ng mga matatanda, dati raw siyang tagapagbantay ng hangin, isang nilalang na may kakayahang pagalingin ang kalikasan at protektahan ang mga mortal. Ngunit nahulog siya sa pag-ibig sa isang babae at sa kanyang labis na pagnanasa, kinuha niya ito sa mundo ng tao. Dahil doon, isinumpa siya ng mga diwata na manatili sa pagitan ng gabi at umaga, at tanging ang halik ng isang mortal na babae ang makapagpapalaya sa kanya. Ngunit sa bawat halik, kaluluwa ang kapalit. Si Aling Sion na noon ay isa sa mga nakasaksi sa mga pangyayaring iyon, ay nagsimulang magdalang takot at galit. Sa tuwing mahihipa ng hangin ang kanyang bahay, maririnig siyang nagdarasal ng malakas. Minsan, kinakausap niya ang mga batang naglalaro at sinasabihan silang huwag lalapit sa balete kahit araw. Hindi ninyo alam kung kailan siya lalabas, babala niya. Ang hangin ay hindi laging mabuti. Minsan dala nito ang tukso. Ngunit hindi lahat ay nakikinig. May mga kabataang ginagawang biro ang kwento, lalo na nang magkaroon ng mga bagong residente sa lugar. Isa sa mga ito ay si Lila, isang dalagang bagong lipat mula sa Cavite. Isang gabi, pauwi si Lila galing sa tindahan nang madaanan niya ang balete. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig ang maririnig. Bigla niyang naamoy ang kakaibang halimuyak, amoy ng ilang-ilang, mabango ngunit may halong lamig na hindi pangkaraniwan. Napatingin siya sa puno at sa kanyang pagkagulat, may nakita siyang babaeng nakaputi na tila nakaupo sa ugat. Ate, tawag niya, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, marahan itong tumingin sa kanya at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha nito, si Ria. Ang kanyang balat ay maputing parang ginto sa ilalim ng liwanag at ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit maganda. Umuwi ka na, iha, sabi ni Ria. Malambing, ngunit may kakaibang tono. Ang hangin ay hindi para sa iyo. Tumakbo si Lila pauwi, nanginginig, at kinabukasan, ikinuwento niya kay Aling Sion ang lahat. Napakunot ang noo ng matanda. Kung nagpakita siya, may ibig sabihin yan, sabi nito. Hindi basta nagpapakita ang mga kinuha ng engkanto. May babalayan o may hinihintay. Sa gabing ring iyon, naghanda si Aling Sion ng mga dahon ng banaba, asin at tubig na may dasal. Ibinuhos niya ito sa paligid ng kanyang bahay habang nakatingin sa direksyon ng balete. Kung may babala ka, Ria, bulong niya, ipakita mo sa akin sa panaginip, hindi sa bata. Nang sumapit ang hating gabi, nagising si Aling Sion sa mahinang hampas ng hangin sa bintana. Sa kanyang pagkakahiga, narinig niya ang pamilyar na boses, malambing ngunit may lungkot. Aling Sion, bumangon siya at sa harap ng salamin, nakita niya ang refleksyon ni Ria, nakatayo sa kanyang likuran. Tulungan mo ako, wika nito. Hindi ko na alam kung sino ako. Bago pa man siya makasagot, nawala ang imahe ni Ria.
at naiwan ang malamig na hamog sa salamin. Kinabukasan, agad niyang dinala ang nakita sa isang albularyo sa kabilang baryo. Ang matandang albularyo si Apuluring ay kilalang tagapagbantay ng mga kwentong kababalaghan. Pinakinggan niya ang kwento ni Aling Sion at marahang nagsalita. Si Ria ay hindi na tao, ngunit hindi rin siya ganap na engkanto. Siya'y nilamon ng sumpa ni Silvano, ngunit may natitirang bahagi ng kanyang pagkatao. Kapag lumalakas ang hangin, iyon ay senyales na lumalaban pa ang kanyang kaluluwa. Napahawak si Aling Sion sa dibdib. Paano ko siya matutulungan? Ang tanging paraan, sabi ni Apuluring, ay maipaalala sa kanya kung sino siya noon bago ang pag-ibig, bago ang halik. Pag-uwi ni Aling Sion, kinuha niya ang lumang larawan ni Ria sa karinderya. Yaong nakangiti habang nag-aayos ng ulam. Inala niya ito sa ilalim ng balete at sinindihan ang kandila. Ria, wika niya, kung naririnig mo ako, bumalik ka. Hindi mo kailangang manatili sa kanya. Hindi mo kailangang maging alipin ng hangin. Sa unay walang nangyari, ngunit ilang sandali pa, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos at sa gitna ng hangin ay may anyo ng isang babae na unti-unting lumilitaw. Si Ria, ngunit ang kanyang mukha ay nagbabago. Isang saglit ay siya, sa susunod ay tila anino. Ako ba talaga to, Aling Sion? Mahina niyang tanong. Hindi ko na alam. Lumapit si Aling Sion, nanginginig at hinawakan ang larawan. Ikaw ito, anak, ikaw si Ria, hindi ka pag-aari ng hangin. Ngunit bago pa niya maabot ang kamay nito, may malakas na ihip ng hangin na nagpaikot sa kanilang dalawa. Sa gitna nito, narinig nila ang boses ni Silvano, mababa at malamig. Hindi mo siya maaaring agawin sa akin. Ang kanyang puso ay akin na. Ngunit sa halip na matakot, tumindig si Aling Sion at sumigaw. Kung tunay na pag-ibig ang sa iyo, Silvano, palayain mo siya. Ang pag-ibig na totoo ay hindi dapat nakakadena. Ilang saglit na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay unti-unting humupa ang hangin. Nang imulat ni Aling Sion ang kanyang mga mata, wala na si Ria. Ang naiwan na lamang sa lupa ay ang bulaklak ng ilang-ilang na tuyong-tuyo. At sa ilalim nito ay nakasulat sa lupa gamit ang abo ang salitang salamat. Mula noon, hindi na muling nakita si Ria sa ilalim ng balete. Ngunit ang halimuyak ng ilang-ilang ay nananatili tuwing gabi. Ang mga tao ay nagsimulang maniwala na marahil sa isang saglit, lumaban ang kaluluwa ni Ria laban sa engkanto. Ngunit sa bawat dampi ng malamig na hangin, naroon pa rin ang paalala na ang pag-ibig ng mga nilalang tulad ni Silvano ay hindi kailanman naglalaho at minsan sa katahimikan ng gabi may mga tinig pa ring bumubulong ng pangalan ng babaeng minahal niya ng labis. Makalipas ang ilang linggo mula nang huling makita ni Aling Sion ang anino ni Ria, akala ng mga tao sa Sampiro ay tapos na ang lahat. Wala nang nagpaparamdam, wala nang kakaibang amoy ng ilang-ilan sa gabi, at ang balete ay muling naging tahimik. Ngunit para kay Aling Sion, hindi pa rin siya mapalagay. Tuwing gabi, habang nakaupo siya sa beranda, naririnig pa rin niya ang mahihinang bulungan ng hangin. Hindi niya alam kung imahinasyon lang o sadyang may mensahe itong gustong iparating. Hanggang isang gabi, habang tahimik ang paligid, naramdaman niya ulit ang malamig na simoy na dumarampi sa kanyang balat. Pareho sa gabing una niyang nakita si Ria. Sa pag-ikot ng hangin, may mga mumunting tinig siyang narinig. Hindi pa tapos, sabi ng tinig, tila nanggagaling sa mismong puno. Tumindig ang balahibo niya. Mula sa malayo, nakita niyang may aninong babae na nakatayo sa ilalim ng balete. Hindi iyon si Ria, kundi isa pang nilalang na hindi niya kilala. Nakaputing mahabang saya, mahaba ang buhok at nakayuko habang may hawak na tila ilawan. Naglakad ito patungo sa kalsada
At habang papalapit, nakita niyang parang lumulutang ang mga paa nito. Sa gulat, pumikit si Aling Sion at mabilis na nagdasal. Nang dumilat siya, wala na ang babae, pero ang hangin ay tila buhay pa rin. Umiikot sa kanyang paligid na parang may galit na di maipaliwanag. Kinabukasan, napansin ng mga residente na ang mga halaman sa paligid ng balete ay naninilaw at ang mga ibon na dati naglalagi roon ay hindi na bumabalik. May ilan pang nagsabing naririnig nila ang tawanan ng babae sa gabi. Minsan ay sa may bubungan, minsan ay sa mga sanga ng puno. Ang mga kalalakihan naman ay nagsimulang magreklamo ng kakaibang panaginip. Sabi ng isa, nakita raw niya si Ria, nakasuot ng puting saya, inaanyayahan siyang sumayaw sa ilalim ng buwan. Ang isa naman ay nagsabing may babaeng humalik sa kanya sa panaginip at paggising niya ay may paso sa dibdib. Isa-isa silang nagkasakit at walang makapaliwanag kung bakit. Dahil sa takot, tinawag muli ng mga residente si Aling Sion. Tila bumabalik na naman ang sumpa, sabi ng isa. Ang hangin sa gabi ay mabigat na, parang may bumubulong. Kahimik si Aling Sion habang pinakikinggan ang mga kwento. Alam niyang si Silvano pa rin ang sanhi ng lahat. At marahil, si Ria ay hindi pa ganap na malaya. Sa gabing iyon, nagpunta siya sa simbahan at nagdasal ng matagal. Lumapit siya sa pari, si Padre Eusebio, at ikinuwento ang nangyari. Hindi man naniniwala ang pari sa mga engkanto, hindi nito maitago ang pagkabahala. Kung totoo man ito, sabi ni Padre Eusebio, ang masasama ay nakapapasok lamang kung may butas ang pananampalataya. Kailangan nating ipanumbalik ang liwanag sa lugar na iyon. Nagkasundo silang magdasal sa ilalim ng balete kinabukasan. Dumating si Padre Eusebio kasama ang ilang sakristan at mga taga-barangay. Nagsindi sila ng kandila at nagsaboy ng banal na tubig sa paligid. Sa una, tahimik ang lahat. Ngunit nang magsimulang magdasal ang pari, biglang humangin ng malakas. Isa-isa namatay ang mga kandila at ang mga sanga ng balete ay gumalaw na parang may buhay. Mula sa kalagitnaan ng puno, may liwanag na kumislap at mula roon lumitaw ang isang anyo ng babae, si Ria. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang buhok ay mahaba at tila nabubuhay sa hangin. Sa kanyang tabi lumitaw si Silvano, mas matangkad, mas madilim ang aura at ang mga mata nito ay kumikislap sa galit. Bakit ninyo ako ginugulo? Sigaw ni Silvano at ang kanyang boses ay parang sabay-sabay na hangin mula sa apat na direksyon. Tumindig ang mga tao sa takot. Hindi mo siya pag-aari, sagot ni Padre Eusebio, hawak ang krus. Walang pag-ibig na tunay kung sinisira nito ang kaluluwa. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Silvano, mahaba at malungkot. Hindi mo alam ang pag-ibig ko, pari. Ako'y itinakwil ng langit, tinalikuran ng lupa. Ang tanging iniwan sa akin ay siya. Lumapit siya kay Ria, hinawakan ang kamay nito at sa pagdampi ng kanilang mga daliri, may liwanag na nagliwanag sa pagitan nila. Napasigaw si Ria, tila nasasaktan. Tama na Silvano, sabi nito, nanginginig ang tinig. Hindi mo kailangang manatili. Ngunit lalo pang nagalit ang engkanto. Hindi mo ba nakikita? Sigaw ni Silvano. Ang mundo ng tao ay puno ng kasinungalingan. Dito, walang masakit, walang pagkamatay. Dito ka sa akin. Hinila niya si Ria, ngunit sa sandaling iyon, tumayo si Aling Sion at itinapon ang asin sa paligid, sabay sigaw. Ang hangin ay hindi mo pag-aari, Silvano. Sa Diyos ito nagmumula at sa Diyos ito babalik. Umihip ang malakas na hangin, mas matindi kaysa kanina. Ang mga dahon ay nagliliparan at sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang sigaw ni Silvano na tila nagmumula sa malalim na hukay. Nang humupa ang hangin, wala na si Silvano. Si Ria ay nakahandusay sa lupa, humihinga pa ngunit mahina. Nilapitan siya ni Aling Sion, hinawakan ang kanyang ulo at marahang sinabi, "Tapos na, anak." Ngunit sa marahang pagmulat ni Ria, tumulo ang kanyang luha at mahina siyang nagsabi, "Hindi pa tapos, Nay.
ang hangin ay may buhay pa. Sa sandaling iyon, may malamig na simoy na dumampi sa kanilang balat at sa malayo sa mga ulap may boses na tila nagbubulong, "Babalik ako." Nang gabing iyon, inuwi nila si Ria sa bahay ni Aling Sion. Mahina at maputla siya, parang bata. Ngunit sa bawat hinga niya, may tunog ng hangin na tila sumusunod. Sa labas, ang balete ay tahimik, ngunit may kakaibang kislap sa mga sanga nito. Parang mata ng nilalang na hindi tuluyang naglalo. At sa kabila ng katahimikan ng gabi, alam ni Aling Sion sa kanyang puso na ang labang ito ay hindi pa nagtatapos sapagkat ang pag-ibig ng isang engkanto ay hindi basta-basta namamatay. Ito'y humihinga sa hangin, tumadaloy sa bawat pag-ihip, naghihintay lamang ng tamang oras upang muling bumalik. Lumipas ang 3 araw mula nang mawala si Silvano at magising si Ria sa bahay ni Aling Sion. Sa unang tingin, tila bumabalik na siya sa dati. Nakangiti, mahina pa rin ngunit mas kalmado. Ngunit sa mga mata ni Aling Sion, alam niyang may kakaiba pa rin. Kapag tahimik ang gabi, naririnig niya si Ria na bumubulong sa dilim, tila may kausap. Minsan ay sumisilip siya sa bintana, tinatanaw ang direksyon ng balete. At mapapansin ni Aling Sion na ang hangin sa paligid ni Ria ay kumikilos kahit walang ihip. "Ria, anak," sabi niya minsan habang nag-aalmusal sila. "Nararamdaman mo pa siya?" Napatingin si Ria sa kanya. Sandaling natahimik, bago mahina ang tinig na sumagot. "Hindi ko alam, Nay, pero parang naririnig ko pa rin ang tinig niya sa tuwing ako'y mag-isa." Bawat gabi, habang natutulog si Ria, bumabalik ang mga alaala. Nakikita niya sa kanyang panaginip ang isang lugar na hindi niya mapangalanan, isang hardin na laging gabi, at sa gitna nito ay may ilog na kumikislap na parang kristal. Sa kabilang dulo, naroon si Silvano, nakatayo at nakangiti, tila inaanyayahan siyang lumapit. Ngunit sa tuwing lalapit siya, may tila humaharang sa pagitan nila, isang pader ng hangin, malamig at mabigat. "Bakit hindi kita maramdaman?" sigaw niya sa panaginip. Ngunit sasagot lang si Silvano ng isang salitang paulit-ulit, "Halik ng hangin." Pagkagising niya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan at sa kanyang kamay may mga bakas ng dahon ng ilang-ilang na tila doon mula sa ibang mundo. Kinabukasan, habang naglalakad si Ria sa labas ng bahay, nakaramdam siya ng kakaibang presensiya. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan at ang mga dahon ng mga puno ay gumalaw kahit walang hangin. Sa di kalayuan, nakita niya ang ilang bata na naglalaro. Ngunit bigla silang napahinto nang lumapit siya. "Ate Ria," sabi ng isa, "ang ganda-ganda mo po pero parang malamig kapag dumadaan ka." Napangiti siya, ngunit nang hawakan niya ang kamay ng bata, napaurong ito. "Ang kamay mo po ay parang yelo," sabi nito. Napaatras si Ria at muling nakaramdam ng takot. Nang tumingin siya sa kanyang anino sa lupa, napansin niyang bahagyang kumikislap ito, parang usok na may liwanag. Sa gabing iyon, dumalaw si Padre Eusebio kay Aling Sion upang kumustahin ang kalagayan ni Ria. "Kailangan nating bantayan siya," sabi ng pari. "Kapag masyado siyang nagtagal sa ilalim ng impluwensya ni Silvano, baka tuluyan na siyang hindi makabalik." Tumango si Aling Sion. "Hindi ko na alam kung paano siya tutulungan, Padre. Ang panalangin lang ang natitira sa akin." "Iyon ang pinakamabisa," sagot ng pari. "Ngunit kailangan din nating alamin kung saan nagmumula ang lakas ng engkantong iyon." Napatingin silang pareho sa bintana kung saan humihip ang hangin ng bahagya. At sa labas, tila may humahaplos sa mga dahon ng balete kahit malayo pa sila roon. Nang sumapit ang madaling araw, nagising si Ria sa isang kakaibang tunog. Isang awit, malambing ngunit nakakatindig balahibo. Lumabas siya sa bahay, dala ng kuryosidad, at doon niya nakita ang isang nilalang na nakaupo sa harap ng balete. Hindi ito si Silvano, kundi isang matandang lalaki na may mahahabang buhok at mapupungay na mata. Nakasuot ito ng lumang damit na gawa sa hibla ng saging at ang balat nito ay parang ginintuan. "Sino ka?" tanong ni Ria.
Ako ang tagapangalaga ng hangin, sagot ng matanda. Ako ang nakasaksi sa pagkatapon ni Silvano. Ngayon, anak, dumating ako dahil ikaw ay bahagi na ng kanyang sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Sumpa? Oo, sagot nito. Ang bawat halik ng isang engkanto ay nagiiwan ng marka. Sa bawat paghinga mo ngayon, may bahagi ng kanyang lakas na dumadaloy sa iyo. Hindi mo man alam, ikaw na ngayon ang kanyang tulay sa mundo ng mga tao. Hindi makapagsalita si Rhea. Tumulo ang kanyang luha habang pinapakinggan ang bawat salita ng matanda. Anong mangyayari sa akin? Tanong niya. Kapag hindi mo naputol ang ugnayan, tuluyan kang magiging gaya niya, isang espiritu ng hanin, walang katawan, walang pangalan. Lumapit ang matanda at inabot ang kanyang kamay. Ngunit may pag-asa. Sa susunod na kabilugan ng buwan, maaari kang pumunta sa ilalim ng balete at sirain ang sumpa sa pamamagitan ng apoy ng kaluluwa, ang apoy ng pagsuko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rhea. Ibig sabihin, kailangan mong piliin ang kalayaan mo o ang pag-ibig sa kanya. Nang mawala ang matanda, naiwan si Rhea sa ilalim ng liwanag ng buwan, hawak ang dibdib niyang tila may mabigat na pisi na humihila sa kanya. Sa mga sumunod na gabi, mas naging madalas ang kanyang mga panaginip. Sa bawat isa, si Silvano ay laging naroon. Ngunit sa bawat pagtatapis, palaging may madilim na kamay na humahatak sa kanya pabalik. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang pagmamakaawa ni Silvano. Hindi ko kayang mawala ka, Rhea, sabi nito. Hindi ako makakabalik kung mawawala ka. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ni Rhea na unti-unti siyang nauubos hanggang dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa gitna ng katahimikan, naglakad si Rhea patungo sa balete. Dala ang kandila at isang lumang larawan niya bago niya nakilala si Silvano. Habang papalapit siya, humangin ng napakalakas at sa pagitan ng mga dahon, narinig niya ang boses ni Silvano. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi nito, tila nagmamakaawa. Ako pa rin ang mahal mo, hindi ba? Tumulo ang luha ni Rhea, ngunit tumingin siya sa langit at sumagot, Oo, mahal kita. Pero kung ito ang paraan para pareho tayong lumaya, kailangan kong gawin. Inilapag niya ang kandila sa lupa, inilagay ang larawan sa ibabaw, at binigkas ang dasal na itinuro ng matandang tagapangalaga. Ang hangin ay lumakas, halos itumba siya, ngunit hindi siya tumigil. Silvano, sigaw niya, patawarin mo ako, ngunit kailangan kong pumili ng buhay. Sa huling salita, sumiklab ang apoy at ang liwanag nito ay tumama sa mga sanga ng balete. Mula sa gitna ng apoy, narinig niya ang sigaw ni Silvano. Malungkot, puno ng sakit, ngunit may halong pagpayag. Rhea, bulong ng tinig bago ito tuluyang naglaho sa hangin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita si Rhea ng sinuman. Ngunit sa umaga, natagpuan ni Aling Sion sa ilalim ng balete ang tuyong bulaklak ng ilang-ilang at abo na may porma ng dalawang magkahawak na kamay. Sa pag-ihip ng hangin, narinig niya ang marahang bulong, Salamat sa kalayaan. At mula noon, nanatiling tahimik ang balete. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang mahina at magkasabay na tawa ng isang babae at isang engkanto. Parang alaalang nakatali sa hangin. Pagkaraan ng ilang buwan, mula nang mawala si Rhea, unti-unting bumalik ang tahimik na buhay sa Sampiro. Ang mga tao ay nagsimulang lumabas muli tuwing gabi. Ang mga bata ay naglalaro na sa kalsada at ang mga aso ay hindi na tumatahol ng walang dahilan. Ngunit kahit tila bumalik na ang normal na takbo ng lahat, may iilan pa ring nakakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, napapansin ng mga tao na ang mga ilaw sa mga bahay ay kumikislap at ang hangin ay may halimuyak ng ilang-ilang.
Sinasabi nilang iyon daw ay tanda ng pagdalaw ng dalawang kaluluwang minsang nagmahal, ang mortal na si Rhea at ang engkantong si Silvano. Isang gabi, habang naglalakad pauwi ang magkaibigang si Lila at Ben sa tapat ng balete, napansin nilang malamig ang paligid kahit tag-init. Parang iba ang hangin dito, sabi ni Lila, sabay haplos sa braso dahil sa kilabot. Tumango si Ben. Oo nga, parang may nanonood sa atin. Nagmadali silang umalis, ngunit bago pa man sila makalayo, narinig nila ang mahinang tawa ng babae, kasunod ng mahinang paghungol ng hangin na tila humahaplos sa kanilang likod. Nang lumingon sila, wala namang tao, ngunit ang mga dahon ng balete ay gumagalaw, kahit walang ihip ng simoy. Pag-uwi nila, kapwa sila na naginip ng parehong tanawin. Isang babae sa puti at lalaking nakaputing barong, magkasamang nakaupo sa ilalim ng buwan, magkahawak kamay at ngumingiti. Kinabukasan, kumalat agad sa baryo ang balita tungkol sa panaginip ni Lila at Ben. Marami ang nagsabing totoo nga ang sinasabi ng matatanda. Si Rhea ay hindi tuluyang nawala. Binalikan ni Aling Sion ang balete upang mag-alay ng bulaklak, dalahang rosaryo at isang lumang larawan ni Rhea. Kung naririnig mo ako, anak, bulong niya habang nakaluhod sa ilalim ng puno. Naway matahimik ka na. Sana'y totoo ang sinasabi ng mga tao na masaya ka na dyan. Pumaplos ang hangin sa kanyang pisngi, malambot at banayad, at sa sandaling iyon, parang narinig niya ang tinig ni Rhea, mahina ngulit malinaw. Masaya ako, Nay. Napaluha si Aling Sion at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang mangyari ang mga bagay na hindi maipaliwanag. May mga kalalakihan na nagsasabing nakaririnig sila ng tawag mula sa may balete. Isang tinig ng babae na nag-aanyaya. Lumapit ka, bulong daw nito. Ang ilan ay lumalapit, ngunit kapag nagising kinabukasan, sinasabi nilang na naginip sila ng babae sa puti na humahalik sa kanila. At paggising nila, may marka sa dibdib na parang paso. Ang mga kababaihan naman ay nakararanas ng kakaibang kabigatan ng dibdib tuwing gabi. Parang may humihigop sa kanilang hininga habang natutulog. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw na ang balete ay hindi pa rin tuluyang payapa. Muli, tinawag ng mga residente si Padre Eusebio. Dumating siya kasama si Aling Sion at sabay nilang binasbasan ang paligid. Hindi ko maintindihan, sabi ng pari habang pinagmamasdan ang puno. Wala nang masamang presensya rito. Pero bakit patuloy itong nagdadala ng kababalaghan? Tahimik lang si Aling Sion, ngunit napatingin siya sa sanga ng puno, kung saan tila may aninong gumagalaw. Padre, mahina niyang sabi, baka hindi ito masama. Baka ito'y alaala. Lumapit siya at hinaplos ang puno, at sa sandaling iyon, sumiklab ang hangin. Ang mga dahon ay nagliparan, at ang paligid ay tila umikot. Sa gitna ng mga dahon, lumitaw ang imahe ni Rhea, nakangiti. Ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ako masama, Nay, bulong nito. Ngunit ang hangin ay may sarili ng buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, mas dumami ang mga kwento. May mga nakaririnig ng tinig na tumatawag sa kanilang pangalan. May mga nakakakita ng aninong babae na dumadaan sa kalsada. At may mga nakakaramdam ng paghaplos ng malamig na hangin sa kanilang pisngi kapag sila'y nag-iisa. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang sinapit ng isang driver ng tricycle na nagngangalang Mario. Isang gabi, habang binabaybay niya ang daan sa tapat ng balete, bigla niyang naamoy ang ilang-ilang. Sa rearview mirror, nakita niya may babaeng nakasakay sa likod. Nakaputing saya, mahaba ang buhok at nakangiti. Nanlingon siya para kausapin, ngunit wala na itong mukha. Usok lamang na kumalat sa hangin. Tumigil siya, tumalon palabas ng tricycle at tumakbo palayo. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang tricycle sa gilid ng daan. Umaandar pa, ngunit si Mario ay walang malay at nanginginig. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Ang hangin, may mata."
Dahil sa takot, nagpasya ang mga opisyal ng barangay na ipabakod ang paligid ng balete. Ngunit sa tuwing sinisimulan nila ang trabaho, laging may hindi magandang nangyayari. May nababalian, may tinatamaan ng sanga, o kaya'y biglang nauulanan ng bato mula sa kung saan. Hanggang sa napilitan silang itigil ang plano. Hindi talaga pwede, sabi ng foreman. May bantay ang punong yan. Nabalitaan iyon ni Aling Sion at muli siyang nagbunta roon upang subukang kausapin ang mga espiritu. Lumuhod siya at nagdasal. Kung ikaw man yan, anak, ipangako mong walang masasaktan. Sumagot ang mahinang tinig mula sa hangin. Walang masasaktan, Nay. Basta't huwag lang nila sirain ang tahanan namin. Mula noon, itinuring ng mga taga-Sampiro na sagrado ang lugar. Walang nangahas na lumapit o gumalaw ng kahit isang dahon. Ang mga magkasintahan ay dumadaan roon ng magkahawak kamay, nagdadasal na sana'y tumagal ang kanilang pagmamahalan. Sabi nila, kapag may amoy ng ilang-ilang sa gabi, iyon daw ay basbas ni Ria at Silvano, ang dalawang kaluluwang nagmahal ng higit sa buhay. Ngunit may iilan pa ring naniniwala na hindi iyong basbas, kundi pahalala. Dahil minsan, kapag may lalaking hindi tapat sa asawa, nakikita raw si Ria sa salamin ng bahay nila. Umiiyak, nakaputing saya at mahina ang boses na bumubulong. Ang pag-ibig ay dapat tapat dahil ang kasinungalingan ay hangin ding bumabalik. Sa lumang baryo ng Sampiro, nanatili ang alamat. At tuwing lumalakas ang hangin sa gabi, sinasabing iyon daw ay yakap ng mga kaluluwang nagmamahalan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang babae ng ilang-ilang at ang malanding engkanto na kahit sinumpa ay natutong magmahal ng totoo. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang naging bahagi ng alamat ng Sampiro ang kwento ni Ria at Silvano. Sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, may mga kabataang nagtutungo sa ilalim ng lumang balete upang mag-video o kumuha ng litrato, umaasang makakita ng kahit anong kakaiba. Karamihan ay nauuwi sa tawanan at takutan, pero may mga pagkakataong ang ilan sa kanila ay hindi na bumabalik. May dalawang magkasintahan ang huling nakita sa lugar. Nagmamahalan pa raw sa ilalim ng puno. Ngunit kinabukasan, natagpuan lamang ang kanilang mga cellphone at bag. Wala ni anino ng mga katawan nila. Ang mga pulis ay nagsagawa ng imbestigasyon, pero nang tumingin sila sa mga kuha ng cellphone, napansin nilang sa huling video ay may lalaking nakaputing barong na nakatayo sa likod ng kamera at may babaeng nakangiti sa tabi ng puno, si Ria. Mula noon, ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang paglapit sa lumang balete. Naglagay sila ng mga karatulang, bawal pumasok at delikado. Ngunit kahit ganoon, may mga namumulit pa ring dumadaan, lalo na ang mga vlogger na gustong mag-viral. Isa sa kanila ay si Lani, isang sikat na content creator na kilala sa pagpunta sa mga haunted places sa bansa. Kasama ang kanyang team, nagtungo siya sa Sampiro upang mag-record ng real paranormal investigation. Dala nila ang mga kamera, mga ilaw at ilang kagamitang pang-detect ng presensya. Sikat to sa internet yung kwento ni Ria at ng malanding engkanto. Sabi ni Lani habang nagsasagawa ng intro sa harap ng kamera. Ngayong gabi, aalamin natin kung totoo nga ba ang mga kababalaghan dito. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang kanilang pagre-record. Una, puro hangin at alon ng mga dahon lang ang naririnig. Ngunit habang patagal ng patagal, napansin ng cameraman na may liwanag sa mga sanga ng balete, parang mga mata na kumikislap. Ano yun? Tanong niya, pero hindi sumagot si Lani. Nakatingin siya sa screen ng camera. Sa live view, may lalaking nakatayo sa likod niya, nakaputing barong at nakangiti. Uy, Lani, may tao sa likod mo, sigaw ng isa. Napalingon siya, pero walang tao. Nang ibinalik nila ang tingin sa camera, wala na rin ang imahe. Itinuloy nila ang pagre-record, ngunit mas lumakas ang hangin. Ang mga ilaw ay nag-flicker, at sa background ng mikropono, may naririnig silang marahang tinig na parang babae, kumakanta ng lumang awitin. Iyan na siguro si Ria. Biro ng isa.
pero ang tinig ay lumakas, nagiging malinaw. Bakit ninyo kami ginugulo? Ang boses ay galing sa lahat ng direksyon. Ang mga dahon ay nagsipagliparan at ang mga ilaw ay sabay-sabay na namatay. Tumakbo ang mga kasama ni Lani palabas, ngunit siya ay nanatili, hawak ang kamera. Kung totoo ka, magpakita ka sa akin, sigaw niya. Sa sandaling iyon, tumahimik ang paligid. Mula sa dilim, lumitaw ang isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at may maputing balat. Lumapit ito kay Lani, nakatingin ng diretsyo. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ni Rhea. Malamig ngunit malambing ang boses. Gusto ko lang malaman kung totoo ka, sagot ni Lani, nanginginig ngunit matapang. Totoo ako, wika ni Rhea. Ngunit hindi lahat ng totoo ay dapat makita. Sa likod ni Rhea, unti-unting lumitaw si Silvano, nakatayo, may ngiti sa labi, ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi niyo dapat binubuksan muli ang pintuan, sabi nito. Sa tuwing binabanggit ninyo ang aming pangalan, nagigising ang aming diwa. Hindi niyo alam kung anong halimaw ang kasunod. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin ng husto at ang mga kagamitan ng grupo ay isa-isang lumipad. Nabasag ang mga lente at ang kamera ay nahulog sa lupa. Ang huling naitala bago ito tuluyang masira ay ang mukha ni Lani. Nakangiti ngunit parang walang kaluluwa at ang paligid ay umiikot ng parang buhawi. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang kanilang mga gamit. Ngunit si Lani at ang kanyang cameraman ay hindi na muling nakita. Ang video na nakuha sa memory card ay kumalat sa internet. Sa video, maririnig ang huling linya ni Lani, may hangin sa loob ng katawan ko. Pagkatapos noon, biglang nag-black ang screen at maririnig ang isang mahinang tawa ng babae. Dahil sa pangyayaring iyon, lalong naging tanyag ang alamat ni Rhea at Silvano. Ngunit imbes na takutin, naging usapan ito sa mga social media platform, ginawang urban legend. May mga nagsasabing peke ang video, gawa lang sa editing. Pero ang mga taga-Sampiro ay hindi naniniwala. Hindi mo kailangang makita para maniwala, sabi ni Aling Sion nang tanungin ng isang reporter. Dahil minsan, ang mga bagay na totoo ay hangin lang. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Sa mga sumunod na gabi, ilang residente ang nagsabing nakaririnig sila ng mga tawanan mula sa may balete. Minsan ay parang mga bata, minsan ay parang magkasintahan na nagbubulungan. May ilan pang nagsabing kapag dadaan ka roon ng mag-isa, maririnig mo ang boses ni Rhea na bumubulong sa iyong tenga. Totoo kami. Ngunit sa bawat taong nagtangkang magpatunay, may kapalit na pagkawala. Isang pangalan sa listahan ng mga nawawala, isa pang multo sa mga kwento ng bayan. At sa gitna ng katahimikan ng Sampiro, sa tuwing may dadaan sa ilalim ng buwan, may hangin pa ring humahaplos sa balat, malamig, mabango at puno ng pangako. Sabi ng matatanda, iyon daw ay yakap ni Rhea sa mga taong marunong umibig ng tapat. Ngunit sa mga mapanlinlang, sa mga naglalaro ng damdamin, ang halik ng hangin ay sumpa. Sapagkat sa bawat kasinungalingan, may kaluluwang magigising, may hangin na babalik upang gumanti. Dahil kahit sa paglipas ng panahon, ang kwento ng malanding engkanto at ng babaeng minahal niya ay patuloy na isinasambit ng hangin. Hindi bilang babala, kundi bilang alaala ng pag-ibig na kahit sinumpa, hindi kailanmang nawala. Mula nang kumalat ang video ni Lani sa internet, dumami ang mga taong gustong puntahan ang Sampiro. Ang dati tahimik na baryo ay unti-unting napuno ng mga dayong naghahanap ng thrill at kababalaghan. May mga mag-aaral na nagdadala ng kamera, mga vlogger na gustong makakuha ng evidence, at mga taong naniniwalang baka makausap nila ang mga kaluluwa ni Rhea at Silvano. Sa umpisa, nagdala ito ng pansamantalang sigla sa baryo. May mga bumibili ng pagkain, nagtatanong sa mga matatanda, at nag-aalok ng bayad kapalit ng kwento ng totoo. Ngunit hindi nagtagal, napalitan ito ng takot. Sa tuwing may grupo ng mga dayong pumupunta sa balete, laging may kakaibang nangyayari.
May nawawalang gamit, may nagkakasakit kinabukasan, at may iilang naglalakas loob na bumalik. Nagsasabing may naririnig silang mga tinig sa hangin na tumatawag sa kanilang pangalan. Isang gabi, may grupo ng mga paranormal investigators na dumating sa baryo. Kasama nila ang isang kilalang espiritista na si Mang Orlando, isang matandang lalaking kilala sa Maynila bilang tagapagsalita ng mga kaluluwa. Pagkarating nila, agad niyang hinanap ang lumang balete. Malakas ang enerhiya rito, sabi niya habang tinatapat ang kamay sa puno. Hindi ito ordinaryong kaluluwa, may nakataling sumpa. Tinitigan siya ni Aling Sion, na ngayon ay higit 80 taong kulang na at nananatiling buhay sa kabila ng mga taon ng kababalaghan. Sumpa ng pag-ibig, mahina niyang tugon, at walang dasal ang kayang tuluyang pawiin yan. Ngunit hindi nakinig si Mang Orlando. Sa halip, nagsimula siya ng isang ritual. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang mga kandila, asin at bote ng lanis. Ngayong gabi, tatawagin ko ang espiritu ni Silvano at ng kanyang mortal na minahal. Hilingin natin na magpakita sila upang maipasa na nila ang kanilang diwa sa kabilang buhay. Habang isinasagawa ang ritual, dumilim ang paligid. Wala nang naririnig kundi ang mahinang kaluskos ng mga dahon. Nang sinindihan ang mga kandila, ang apoy ay sumayaw sa direksyon ng hangin, parang sinusundan ang ritmo ng isang awitin na hindi nila marinig. Maya-maya, biglang bumuhos ang malamig na simoy at isa-isa namatay ang mga kandila. Hindi maganda to, pulong ng isa sa mga kasama ni Mang Orlando. Ngunit ngumiti lamang siya. Naririnig nila tayo, nandito sila. Pagkatapos ay maririnig ang isang malambing na tinig ng babae, humuhuni sa pagitan ng mga sanga. Bakit ninyo kami ginugulo? Sa kakasunod nito, ang isang malalim na boses ng lalaki. Hindi kayo dapat narito. Nagtayuan ang mga balahibo ng lahat. Ang mga kagamitan nila ay biglang nagmalfunction at ang mga ilaw ay kumikislap. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang dalawang anino, si Ria at si Silvano, magkahawak kamay, nakatayo sa gitna ng balete. Ngunit kakaiba ang hitsura nila. Si Ria ay mapayapa ang mukha, tila walang galit, ngunit si Silvano ay tila mapula ang mga mata, galit na galit, at ang hangin sa paligid niya ay parang mabuhay. Gusto naming matapos ito, sabi ni Ria, humarap kay Mang Orlando. Pero hindi ninyo alam kung ano ang ginagawa ninyo. Ang pagbanggit sa aming pangalan ay parang paghawak sa apoy, ngunit bago pa man siya makapagtapos, itinaas ni Mang Orlando ang kanyang krus at sumigaw ng dasal. Sa ngalan ng Diyos, palayain ninyo ang lugar na ito. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat. Lumakas ang hangin hanggang sa parang buhawi at ang mga dahon ng balete ay nagbagsakan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang sigaw ni Silvano, puno ng puot. Walang makapagpapalayas sa akin sa lugar na ito. Dito ako pinagmulan at dito rin ako magtatapos. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang pumutok at tumilapon si Mang Orlando. Nabasag ang kanyang mga gamit at ang mga kandila ay sabay-sabay na nagliyab ng asul. Nang humupa ang hangin, wala na sina Ria at Silvano, ngunit sa lupa, nakaukit ang dalawang salitang hindi nila maintindihan, mga titik na parang ukit ng hangin mismo. Kinabukasan, nagising si Mang Orlando sa bahay ni Aling Sion. Mahina siya, maputla at nanginginig. Nakita ko sila, bulong niya. Hindi sila mga kalaban, pero hindi rin sila mapayapa. Si Ria ay gustong lumisan, pero si Silvano ay nananatiling nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Hanggat may taong naniniwala sa kanila, hindi sila tuluyang mawawala. Napatingin si Aling Sion sa bintana kung saan humihip ang marahang hangin. Kaya pala, sabi niya, kaya kahit ilang beses silang mawala, bumabalik pa rin ang amoy ng ilang-ilang. Ilang linggo matapos ang insidente, nagsimulang magpakita muli ang mga kakaibang palatandaan. Sa tuwing magtatakip siling, may manipis na usok na bumabalot sa paligid ng balete.
Ang mga dumaraan ay nagsasabing nakikita nila ang dalawang aninong magkahawak kamay sa ilalim ng buwan. At kapag tumigil sila upang pagmasdan, naglalaho ito kasabay ng mahinang halakhak ng hangin. May ilan pa nga na nakarinig ng mga salitang mahina, ngunit malinaw. Hindi ito sumpa. Ito ay alaala. Minsan, isang batang babae na naglalaro malapit sa puno ang nakakita kay Rhea. "Ate, ang ganda mo," sabi ng bata. Ngumiti si Rhea at lumuhod. "Alagaan mo ang hangin, iha. Huwag mo itong abusuhin." Inabot niya ang bulaklak ng ilang-ilang sa kamay ng bata at paglingon nito sa kanyang nanay, nawala si Rhea. Naiwan lang ang bango ng bulaklak at malamig na simoy. Mula noon, nagsimula ang pagbabago sa baryo. Mas naging maayos ang paligid, mas sariwa ang hangin, at ang mga tao ay naging maingat sa kanilang kapaligiran. Sabi ng matatanda, iyon daw ay biyaya ni Rhea at Silvano. Ngunit may iilan pa ring nakakakita sa kanila tuwing gabi, magkasama sa ilalim ng buwan, nagbabantay. Sa bawat damti ng hangin na dumaraan sa pisngi, alam ng mga taga-Sampiro na hindi iyon basta simoy lang, kundi paalala na ang mga nilalang na minsang sinumpa ng pag-ibig ay naroon pa rin, tahimik na nagmamasid, minamahal ang mundong minsan din nilang ginulo. Makalipas ang ilang taon, nagbago na ang anyo ng Purok San Miguel. Ang dating lumang eskinita ay ginawang kalsada at ang mga bahay ay pininturahan muli. May bagong barangay hall, may mga tindahan na itinayo, at unti-unti nang sumibol ang sigla sa lugar na dati tinitirhan ng takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago, nananatiling nakatayo ang lumang balete. Walang sinumang nangahas na putulin o galawin iyon. Kahit ilang beses nang nanplano ang mga opisyal na ipatanggal, palaging may nangyayaring hadlang. May biglang bagyong dumadaan o kaya'y may aksidenteng nasasangkot ang mga manggagawa bago pa man magsimula ang proyekto. Hanggang sa kalaunan, tinanggap na lang ng mga taga-baryo na marahil ang punong iyon ay dapat manatili roon. Isang araw, dumating sa lugar ang isang grupo ng mga arkitekto at city planners na galing Maynila. Plano nilang gawing parke ang paligid ng balete bilang bahagi ng proyektong Heritage Site of Sampiro. Isa sa kanila ay si Andrea, isang dalagang kilalang sa lungsod dahil sa kanyang talento sa disenyo. Hindi siya naniniwala sa mga alamat at kababalaghan. Para sa kanya, ang mga ganitong kwento ay mga pamahiin lang ng mga probinsyano. "Kailangan nating bigyan ng bagong buhay ang lugar na to," sabi niya sa kanyang mga kasama habang nakatingin sa punong balete. "Hindi tayo dapat matakot sa mga kwento. Ang mga tao rito, kailangan nilang makita na walang dapat katakutan." Kinagabihan, nanatili siya sa barangay upang pag-aralan ang paligid. Umupo siya sa tapat ng balete habang tinatapos ang kanyang sketch. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig lang ang maririnig. Ngunit habang abala siya, napansin niyang may malamig na hangin na biglang dumampi sa kanyang batok. Napatingin siya at sa kanyang pagkagulat, ang mga dahon ng balete ay gumagalaw kahit walang simoy. Itinuloy niya ang kanyang pagguhit. Ngunit nang mapansin niyang may aninong gumagalaw sa papel, napaangat siya ng tingin. Sa harap niya, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may babaeng nakaputing saya na nakatingin sa kanya. "Maganda ba?" tanong ng babae. Napaigtad si Andrea at nabitawan ang lapis. "Sino ka?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Ngumiti ang babae at lumapit. "Dati, ako rin ang nakaupo dyan," sabi nito. "Dati, ako rin ang naghintay ng liwanag sa gitna ng dilim." Hindi agad nakasagot si Andrea. Ang kanyang mata ay nanlaki habang unti-unting nakilala ang babae. "Ikaw si Rhea," bulong niya. Kumango ito. "Bakit ka nagpapakita sa akin?" tanong ni Andrea. "Dahil gusto kong ipaalam sa'yo na hindi lahat ng binabago ay kailangang burahin." Napaluha si Rhea
habang nakatingin sa balete. Ang punong ito, hindi lang tahanan, isa itong alaala. Dito nagwakas ang isang pag-ibig at dito rin nagsimula ang paghilom ng mundo. Kapag inalis mo ito, mawawala ang lahat ng kwentong natira. Napatigil si Andrea, pero gusto naming gawing parke ito, isang lugar na maganda para sa mga tao. Lumapit si Ria at sa pagitan ng hangin ay bumigkas na mga salitang tila lumulutang. Maganda na ito, hindi mo kailangang baguhin ang kagandahang likas. Nang tumingin si Andrea sa paligid, nag-iba ang tanawin. Ang mga ilaw ng poste ay tila naglaho at sa halip ay may mga alitaptap na nagliparan. Ang lupa ay nagmistulang damuhan at sa ilalim ng balete, nakita niyang may dalawang aninong magkahawak kamay, isang babae at isang lalaking nakaputing barong. Si Silvano. Siya ba yun? Tanong ni Andrea. Oo, sagot ni Ria, may ngiti sa labi. Ang hangin na nararamdaman mo ay siya. Matagal na siyang tahimik, ngunit naririnig pa rin niya ang bawat pagbulong ng mga taong nagdadaan dito. Lumapit si Andrea at dahan-dahang hinaplos ang puno. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin, ngunit sa halip na kilabot, isang kakaibang kalma ang bumalot sa kanya. Parang may kamay na humahaplos sa kanyang pismi at sa hangin ay narinig niya ang mahinang tinig, "Salamat." Nang lumingon siya, wala na si Ria, ngunit ang paligid ay puno ng amoy ng ilang-ilang at ang hangin ay tila umaawit. Kinabukasan ipinatawag ni Andrea ang kanyang team. Babaguhin natin ang plano. Sabi niya, hindi na nating gigibain ang balete. Sa halip gagawa tayo ng parke sa paligid nito, isang lugar ng katahimikan at alaala. Ang iba yang kasama ay nagulat ngunit sumang-ayon. Sa pagtatapos ng proyekto, itinayo nila ang isang maliit na plake sa paanan ng puno. Nakasulat, sa bawat dampi ng hangin may kwento ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. Nang buksan sa publiko ang parke, dumagsa ang mga tao. Ang mga matatanda ay nagdasal, ang mga bata ay naglaro, at ang mga magkasintahan ay naglakad sa ilalim ng punong iyon. Ngunit may mga sandaling tila may naririnig silang bulong sa hangin, mga salitang hindi nila maunawaan. May ilan pa ring nagsasabing nakikita nila ang isang babaeng nakaputi na nakaupo sa ugat ng balete, nakangiti habang pinagmamasdan ang mga tao. Ang mga magkasintahan na dumaraan ay madalas na nagsasabing parang mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan kapag dadaan doon. Baka dahil sa hangin, sabi nila. Hindi alam na ang hangin mismo ay tahanan ng isang pag-ibig na minsan nang nasunog at muling nabuhay. Mula noon, ang Sampiro Heritage Park ay naging bantog, hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan na ibinibigay nito sa mga bumibisita. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, kapag walang tao, may mga nagkukwento na nakikita nila ang dalawang figura sa ilalim ng puno. Isang lalaki at isang babae. Magkahawak kamay, tahimik na nakatingin sa buwan. At sa ihip ng hangin, maririnig ang bulong na parang awitin ng pag-ibig. Hanggang dulo ako ang iyong hangin. Ang balete ay hindi na kinatatakutan. Sa halip, ito ay naging paalala na ang pag-ibig, gaano man ito kasakit, ay may kapangyarihang bumuo, magpatawad at magtagal kahit sa pagitan ng mga mundo. Sa bawat gabi ng katahimikan, ang mga tao ng Sampiro ay natutulog ng may ngiti dahil alam nilang may dalawang nilalang sa hangin na nagbabantay sa kanila at sa bawat dampi ng ilang-ilang, naroroon pa rin ang kwento ng malanding engkanto at ng babaeng minahal niya ng higit sa buhay. Makalipas ang maraming taon, ang Sampiro Heritage Park ay tuluyang naging isa sa mga pinakadinadayo sa buong lalawigan. Dumadayo roon hindi lang ang mga turista, kundi pati mga magkasintahang naghahanap ng lugar para magpanata o magpanukala ng kasal. Sa umaga, puno ito ng tawanan ng mga bata, at sa gabi naman, nagiging tahimik at mapayapa.
tanging ihip ng hangin at amoy ng ilang-ilang ang bumabalot sa paligid. Ang mga lokal ay naniniwalang iyon ang presensya ni Ria at Silvano, na hanggang ngayon ay hindi tuluyang nawala, bagkus ay nanatili bilang mga tagapangalaga ng pag-ibig at ng kapayapaan ng lugar. Ngunit sa kabila ng mga taon ng katahimikan, may isang batang babae ang madalas mapansin ng mga taga-baryo, isang dalagitang mahilig umupo sa ilalim ng balete at tila laging may kausap. Siya ay si Amara, 16 na taong gulang, anak ng isang guro sa baryo. Tahimik si Amara at palaging dala ang kanyang lumang kwaderno. Doon daw niya isinusulat ang mga kwento ng kanyang kaibigan sa hangin. Akala ng kanyang ina ay kathang-isip lang iyon, isang guni-guni ng isang batang mahilig sa mga kwento. Ngunit isang gabi, nang sundan siya ng ina, nakita nitong nakaupo si Amara sa ugat ng puno. Kausap ang tila manipis na anyo ng isang babae. Puti ang damit, mahaba ang buhok, at may ngiting mahinhin. "Ria," bulong ng ina bago siya napaatras sa takot. Simula noon, mas naging madalas ang pagdalaw ni Amara sa ilalim ng balete. Doon daw siya nakaririnig ng mga awitin at mga tinig na hindi maririnig ng iba. Sabi niya, ako raw ay may regalo. Minsan niyang ibinulong sa kanyang guro. Regalo ng hangin. Hindi ito pinansin ng iba. Ngunit dumating ang araw na biglang lumakas ang hangin sa buong baryo kahit walang bagyo. At sa gitna ng bugso nito, nakita nilang nakatayo si Amara sa gitna ng parke, nakapikit at tila nakikipag-usap sa kalikasan. Nang humupa ang hangin, may mga dahon ng ilang-ilang na bumagsak sa kanyang paanan. At mula noon, tinawag siya ng mga tao bilang bata ng balete. Lumipas pa ang mga araw at napansin ni Andrea na ngayon ay muling bumisita sa parke para sa isang inspeksyon na parang masariwa at buhay ang paligid. Parang may nag-aalaga, sabi niya sa mga lokal. Si Amara po, sagot ng isang matanda. Madalas siyang naririto, parang siya na ang bagong tinig ng hangin. Napangiti si Andrea at nilapitan ng dalagita. Mahilig ka rin ba sa mga kwento ni Ria? Tanong niya. Tumingala si Amara at sa kanyang mga mata may kakaibang kislap. Hindi po ako mahilig pero alam ko po kung ano ang totoo. Hindi siya alamat, nandito siya. Kinagabihan naglakad si Amara papunta sa balete. Tahimik ang paligid at ang buwan ay bilog na bilog. Naupo siya sa ugat ng puno at binuksan ang kanyang kwaderno. Ria, bulong niya, nararamdaman kong may gustong mangyari. Sa hangin ay marahang sumagot ang tinig. Panahon na. Lumitaw ang anyo ni Ria, mas malinaw kaysa dati. Parang buhay, parang may laman. Amara, sabi niya, ang dugo ng mortal at ng engkanto ay muling nagtagpo sa iyo. Ikaw ang magiging tulay ng aming kapayapaan. Naguluhan ang dalagita. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Ria. Ang iyong lolo ay isa sa mga inapo ng engkantong si Silvano. At ikaw, Amara, ay ang unang ipinanganak na may kakayahang marinig ang hangin ng buo. Nang marinig niya iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Pero bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang tanging may pusong malinis na maaaring pumili, sagot ni Ria. Ang balete ay tahanan ng mga alaala. Ngunit kailangan nitong bantayan ang hangin laban sa mga nilalang na gustong kunin muli ang lakas nito. Hindi pa man natatapos si Ria, biglang may malakas na ihip ng hangin na parang nagmula sa kalaliman ng lupa. Mula sa dilim, lumitaw ang mga anino ng mga nilalang na parang usok. Mga engkanto na tinanggal sa kanilang mga mundo, mga dating tagasunod ni Silvano na ngayon ay nauuhaw sa kapangyarihan. Timindig si Amara, nanginginig ngunit hindi natitinag. Hindi ko kayong hahayaang sirain ito, sigaw niya. Sa kanyang dibdib ay tila may umusbong na liwanag at sa kanyang paligid ay umikot ang mga dahon ng ilang-ilang na nagningning na parang mga alitaptap. Sa gitna ng liwanag, narinig niya ang tinig ni Silvano. Malalim, mahinahon, ipinagmamalaki kita, anak ng hangin. Sa unang pagkakataon mula nang nawala si Silvano, lumitaw ang kanyang anyo sa tabi ni Ria, nakatingin kay Amara ng may paggalang. Ang sumpa ay natapos sa noon, ngunit ang alaala ay kailangang bantayan. Ngayon, sayo naming ibinibigay ang aming lakas,
Sumiklab ang hangin at sa paligid ng balete ay tila sumabog ang liwanag. Ang mga aninong nilalang ay unti-unting nawala, nilamon ng kaputian, hanggang sa muling manahimik ang paligid. Sa gitna ng damuhan, nakatayo si Amara, humihinga ng malalim, at sa kanyang mga mata ay tila kumikislap ang liwanag ng buwan. Nakatayo sa tabi niya sina Ria at Silvano, magkahawak kamay, parehong nakangiti. Tapos na ang lahat, sabi ni Ria, ngunit ang hangin ay mananatiling buhay sa bawat pusong marunong magmahal. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita si Amara sa parke. Sa umaga, natagpuan ng mga tao ang kanyang kuwaderno sa ilalim ng balete. Nakasulat sa huling pahina, ang hangin ay hindi kailanman naglalaho. Ito'y nagbabago lamang ng anyo. Minsan halik sa pisngi, minsan bulong ng alaala. Sa tabi ng sulat ay nakapahinga ang isang bulaklak ng ngilang-ngilang, sariwa at mabango. Simula noon, muling nanumbalik ang katahimikan sa Sampiro. Ang mga kwento ni Ria at Silvano ay hindi na kinatatakutan, kundi inaalala bilang alamat ng pag-ibig, kapatawaran at panibagong simula. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga tao ay dumadaan sa ilalim ng balete, nag-aalay ng bulaklak at nananalangin sa hangin. At sa bawat dampi ng malamig na simoy, sa bawat halik ng ilang-ilang, naririnig pa rin nila ang marahang tinig ni Ria. Malambing, payapa at puno ng pag-ibig. Ang hangin ay tahanan ng mga puso na tapat. Dito, walang wakas ang pag-ibig.